So sa naging panayam nga po ni Timothy Bradley mga boss, na-reveal nito kung gaano kagaling makipaglaban si Terence Crawford. Hindi man daw nito nilabanan si Crawford sa actual na bakbakan, pero masasabi talaga ni Bradley na the best daw talaga ang punch accuracy ni Crawford at lakas. Pero kung papipiliin naman daw si Bradley kung sino talaga ang pinakamalupit na kinalaban nito sa bakbakan sa kanyang karera, kabilang na nga sa mga sparring nito sa mga sikat na boxer at legend, wala pa rin daw tatalo para sa kanya ang bagsik ni Manny Pacquiao sa bakbakan. Hindi daw masabi ni Bradley mga idol ang aktual na detalye, pero iba daw talaga kalaban si Pacman. Malamang dahil nilabanan niya daw si Pacman nung nasa kasagsagan ng kanyang prime sa bakbakan. First time niya daw makaharap ng isang fighter na pinagsama ang speed at power. Kadalasan daw kasi mga idol sa mabilis na fighter, hindi ganun kalakas. At sa malalakas na boxer daw, hindi masyado mabilis gumalaw, puro daw flat-footed. Pero si Pacman daw, sa tagal daw ni Bradley sa boxing sports, yung pinakamalakas daw na suntok sa una lang, o di kaya sa huli. Pero kay Pacman daw mga boss, kung bumantaw ito ng 6 na suntok, lahat talaga ito malalakas, walang tapon. Kumbaga walang fake out na suntok si Pacman, lahat solido makatama sa bakbakan. Samantala dahil nagbabadya na po umakyat ang timbang si Cuadro Alas Casimero sa 126 pounds at pipilitin niya na maging kampiyon dito, hindi nga po may iwasan mga idol na tanungin ng mga ilang Pinoy boxing fans kung sino ba daw ang pinakamalakas na fighter sa featherweight sa pagitan ni Casimero at isa pa nating pambato ni si Mark Magsayo. Well, sa ngayon mga boss, obvious talaga ni si Mark Magsayo ang mas malupit kaysa kay Casimero sa 126 pounds. Isa lang dahilan natin dito mga boss, dahil naging kampiyon po si Magnifico sa 126. Although natalo siya ng 2 beses dito, pero solid na naging resume ni Magsayo sa featherweight. Hindi pa nakagawa si Casimero ng pangalan sa 126 pounds. Makukumpara natin si Magsayo at Casimero sa featherweight kung maging kampiyon si Casimero dito kapag natalo niya na si Bruce Carrington at iba pa mga kampiyon sa 126 o di kaya si Naoya Inoue. Pero hindi naman natin sinasabi mga boss na walang mararating si Casimero sa 126 pounds. Sa katunayan nito mga boss, tiwala tayo na kaya nito makipagsabayan sa bakbakan. Kaya abangan na lang natin to mga boss kung merong laban dito si Alas. Kabilang banda naman mga idol, speaking kay Casimero, bumanat ulit si Alas sa kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue. Aniya ni Alas mga boss, isama na lang daw ni Inoue ang kanyang utol sa pag-akyat nito ng timbang sa 126 pounds. Dahil kung lumaban daw si Takuma sa 122, isa daw si Takuma Inoue sa ibabalibag ni Casimero sa bakbakan. Well, palagay natin mga boss, kung hindi makuha ni Alas ang laban nito kay Inoue, malamang itotoo ni Casimero ang kanyang galit sa kanyang utol na si Takuma Inoue. Paraan ni Casimero para galitin si Naoya Inoue at labanan siya nito sa bakbakan. Ano sa tingin nyo dito mga boss? Casimero versus Takuma Inoue, sino kaya madudurog sa bakbakan nila?